Mahal, anong nangyari? Huwag mong sabihin na ngayon pa tayo mapaplatan ng gulong kung kailan nasa alanganin tayong lugar at nasa kalaliman pa ng gabi. Hindi ko rin alam mahal kung bakit bigla na lang tayo naplatan ngayong kakapalit ko lang ng gulong. Ngayon pa nangyari ito kung saan nasa masukal tayong daan na halos puno lahat ng nakapaligid sa buong lugar. Ay, sinong tutulong sa atin neto sa ganitong klaseng oras ng gabi? Sana pala hindi na lang tayo huminto. Mukha na pasama pa yata ang pag-ihi ko, kaya tayo nasiraan. Hindi naman maaaring hindi tayo tumigil kung naiihi ka. Baka magkasakit ka pa. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe sa bayan ng Allen na matatagpuan sa lalawigan ng Northern Samar, lulan ng kanilang sasakyan sa hindi malamang dahilan ay biglang naplat. Hindi lang isa kundi dalawang gulong ng kanilang sinasakyan na siyang naging dahilan upang pansamantalang tumigil ang magkasintahan na sina Alex at Belinda. Nangibabaw ang pagtataka at takot sa magkasintahan dahil nasa lugar sila na napapalibutan ng maraming mga puno. Sa sobrang katahimikan, maririnig mo ang mga pambihirang tunog na hindi mo basta-basta maririnig kung nakatira ka sa isang syudad na tulad ng palaka at iba't iba pang klaseng insekto at hayop na nakatira sa kabundukan. Walang nagawa si Alex kundi hawakan ng flashlight upang maging ilaw sa kanyang paglabas ng sasakyan upang makita kung ano ang naging dahilan kung bakit lumambot ang bagong palit na gulong. Tig-3 pirasong pako ang nakabaon sa naplatan ng mga gulong. Mabilis na kinuha ni Alex ang reserbang gulong upang palitan ang nabutas. Ngunit sa sobrang kamalasan ay malambot din ang nasabing pamalit na siyang naging dahilan kung bakit uminit ang ulo ni Alex. Imbis na isang gulong na lang ang iisipin ay 2 gulong pa ang kailangan nilang palitan. Napatingin at napailing-iling na lamang si Alex sa kanyang kasintahang si Belinda dahil sa kamalasang inabot sa kasagsagan ng biyahe. Ay, napakamalas naman Ay, nako. Kung kailan nagmamadali tayo makarating sa bahay, doon pa tayo magkakaroon ng ganitong klaseng abirya. Nako, baka kung ano nang isipin ni Ama. Mahal, wala na tayong magagawa kundi maghintay ng muling paglabas ng araw upang makahingi tayo ng tulong sa mga nakatira dito. Hindi naman maaari na ngayon pa tayo maghanap dahil hindi nga natin alam kung may malapit na bahay ba dito sa lugar na to. Lumipas ang ilang minuto ay nananatiling nakatayo sa labas ng sasakyan si Alex habang nakaupo naman sa loob ng sasakyan si Belinda. Hindi maiwasan ni Alex ang magdabog sa kamalasang nangyari. Hanggang sa may narinig silang nag-uusap. Hindi maintindihan ni Alex ang kanyang nararamdaman dahil naghahalo ang takot at kagalakan. Kagalakan dahil maaari na silang matulungan ng mga taong paparating. Habang may takot dahil walang kasiguraduhan kung mabuting tao ba ang papalapit sa kanila. Abalang-abala sa pag-uusap ang tatlo kaya hindi agad nila napansin ang sasakyan nila Alex at Belinda sa kalayuan. Paring Dino, bakit mo pa sinama ang anak mo si Edgar? Anong tingin niya sa atin hindi natin kayang makauwi dahil sobrang kalasingan? Sambit ni Mang Karding habang pasuray-suray na naglalakad dahil sa kalasingan. Hindi ko alam pare, pero kung bakit pumunta pa yan sa akin. Inutusan ko na nga siya na wag na niyang iiwan ang kanyang ina, pero matigas ang ulo at pumunta pa rin sa pinag-iinuman natin. Ganting wika naman ni Mang Dino na tulad ni Mang Karding ay hindi na rin maayos ang paglalakad dahil sa resulta ng alak na nainom. Tatay, Tito Karding, wag na kayo masyadong mag-ingay. Hindi natin alam kung ano ang mga nasa paligid natin na hindi natin nakikita. Sagot naman ng pinakabata sa tatlo na si Edgar habang papalapit sa kinaroroonan ng magkasintahang sina Alex at Belinda. Sa sobrang tahimik ng lugar, kahit ilang hakbang pa ang layo, ay narinig na agad ni Belinda kung papaano sawayin ng anak ni Edgar ang kanyang ama na si Mang Dino at ang isa pang lasing na si Mang Karding. Habang unti-unting papalapit sa kanila. Habang abala si Alex sa pag-iisip kung paano sila makaalis sa madilim na lugar, ay mabilis na lumabas ng sasakyan ang nobya nito upang ipaalam sa kanya
na may mga paparating na maaari nilang mahingan ng tulong. Natigil ang pag-uusap ng dalawang lasing na sina Mang Dino at Mang Karding. Hindi dahil sa sinaway sila ni Edgar, bagkus ay napansin nila ang sasakyan nila Alex at Belinda na nakahinto sa daan. Napansin ni Alex na medyo nakainom ang mga paparating na sina Mang Karding at Mang Dino at may itak pa itong dala na nakatali sa kanilang bewang. Kaya minabuti na lamang niya na palampasin ang mga ito sa daanan at hindi na humingi pa ng tulong dahil hindi naman makakatulong ang mga taong lasing sa mga pangangailangan nila. Kahit may kadiliman ang lugar, ay napansin pa rin ni Mang Karding ang kagandahan ng dalagang si Belinda habang nakatayo sa harap ng sasakyan. Dahil sa kalasingan, ay hindi napigilan nito na humanga sa kagandahan ng dalaga. Paring Dino, mukhang nananaginip pa ako. Biruin mo, totoo pala na matatagpuan mong kagandahan ng diwata sa ganitong lugar at sa ganitong alanganing oras pa. Wika ni Mang Karding. Paring Karding, mukhang tama ka pero hindi naman siya diwata eh. Pero dahil sa kagandahan niya parang diwata na nga. Sabi naman ni Mang Dino. Dahan-dahan nilapitan ni Mang Dino si Belinda na sinundan naman ni Mang Karding. Maistorbo ko kayo magandang binibini ha. Maaari bang magtanong kung bakit nandito kayo sa ganitong lugar, sa ganitong oras ng gabi? Oo nga naman, lalo ka na magandang dilag. Delikado ang lugar na ito sa ganitong oras ng gabi. Pero dahil maganda ka, maaari ka naming o kayong tulungan, kayong dalawa, kung kailangan ninyo ng tulong. Hindi nakasagot ang magkasintahan dahil hindi nila alam kung paano kausapin ang dalawang lasing. Kaya mas minabuti na lang nila na pagsalitain ang mga ito at hindi kausapin upang tigilan na sila. Agad na napalapit si Edgar at hinila ang dalawang kasamang lasing. Ginoo, madam, paumanhin po sa sinabi nila. Hindi na po nila alam ang kanilang sinasabi dahil sobrang kalasingan. Ako nga po pala ang humihingi ng kaunting paunawa sa inasal nila. Wika ni Edgar na bahagyang tinulak ang mga kasama. Dahil sa ganoong sinabi ni Edgar ay napanatag ang loob ni Alex dahil naramdaman nito na mukhang mabuting tao naman si Edgar. Biglang inawat nito sa paglalakad ang binatilyo kasama ang dalawang lasing. Sandali lang. Sasamantalin ko ng pagkakataon. Maaari mo ba kaming matulungan dahil nawalan ng hangin ang gulong na sinasakyan namin eh? Tanong ni Alex kay Edgar. Noong una ay hindi alam ni Edgar kung ano ang isasagot niya kay Alex. Gusto niya itong tulungan ngunit hindi naman niya magagawa kung kasama ang dalawang matanda na mga lasing. Ngunit dahil sa likas na maawain ang binatilyo, lumapit ito pabalik kay Alex. Ginoo, ihahatid ko lamang po ang dalawa kong kasama. Lasing na po sila at hindi na nila alam ang kanilang ginagawa. Babalikan ko na lang po kayo pagkatapos ko po silang ihatid para tulungan kayo. Pangako po. Sabi ni Edgar. Napatango na lamang si Alex sa sinabi sa kanya. Lumipas ang halos isang oras ngunit hindi pa rin dumarating ang nangakong babalik na si Edgar. Mahal, mukhang hindi na babalik ang binatilyong yun. Mas maganda siguro kung maglakad tayo sa banda doon. Tingin ko naman may mga tao na naroroon dahil doon naman sila galing . Mungkahi naman ni Belinda. Agad na sinang-ayunan ni Alex ang sinabi ng dalaga. Naglakad sila sa bandang unahan na tanging hawak ang isang flashlight para magkaroon ng kaunting liwanag sa kanilang nilalakaran. Sa kasagsagan ng paglalakad ng magkasintahan ay biglang napahawak si Belinda sa braso ng kanyang nobyo dahil sa kakaibang tunog na kanilang narinig. Mahal, narinig mo ba yung bagay na yun? Ano ka ba, Belinda? Huwag mo na nga tinatakot ang sarili mo. Normal lang ang ganyang mga tunog sa ganitong katahimik na lugar dahil maraming nilalang ang maaaring nasa paligid natin tulad ng mga maliliit na hayop at insekto. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa nang biglang naramdaman ni Belinda na hindi niya na mapigilan ang paglabas ng kanyang ihi. Mahal, maaari ba akong umihi dyan sa tabi? Kanina ko pa siya pinipigilan pero sa ngayon mukhang lalabas na talaga siya kahit na anong pigil ko pa. Oo naman. Kaya mo bang umihi sa tabi kahit medyo natatakot ka? Hindi na kita sasamahan doon. Baka biglang may mapadaan at baka
Ano pa ang isipin nila na may iba tayong ginagawa? Sabi naman ni Alex. Mabilis na tumungo si Belinda, dala-dala ang flashlight at agad na napatakbo sa gilid. Habang nananatili naman sa tabing kalsada si Alex. Habang tahimik na naghihintay si Alex ay may bigla itong narinig na kakaibang tunog mula sa isang nilalang na mabilis na tumakbo sa bandang kinaroroonan ng kanyang nobya. Noong una ay binaliwala lamang niya ito dahil baka gawa-gawa lamang iyon ng mga hayop o insekto sa paligid. Lumipas ang kalahating oras na paghihintay ay hindi pa rin nakakabalik ang kanyang nobya na si Belinda. Kaya minabuti na nitong puntahan ang nobya. Belinda? Belinda? Belinda naman, sumagot ka. Nasaan ka na ba? Ilang beses na paulit-ulit na sinabi ang mga ganoong kataga ni Alex. At habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang pagkakausal nito. Pero kahit isang salita ay wala siyang narinig na ganti mula sa nobyang si Belinda. Hanggang sa makita nito ang flashlight na iniabot niya sa kanyang nobya na nakalapag lamang sa lupa. Doon na nakaramdam ng takot at sobrang pag-aalala si Alex. Hindi na nito alam ang gagawin na. Sa sobrang pagkataranta ay bumalik ito sa kalsada upang magbakasakali na may makasalubong na ibang tao sa daan. Ngunit bigo si Alex na makahanap ng ibang tao na siyang makakatulong sa kanya sa paghahanap sa nawawalang kasintahan. Naisip niyang bumalik na lamang sa kanilang sasakyan at baka dumating na ang nangakong kausap niya na binatilyo na si Edgar na siyang maaaring makatulong sa kanya. Samantala, sa kinaroroonan ng mag-amang sina Edgar at Mang Dino, Tay, naihatid na natin si Mang Carding sa bahay nila kaya ikaw naman ang iuwi ko sa bahay. Huwag na po sana kayong mangulit pa, sabi ni Edgar. Edgar, sinabi mo na makulit ako. Pero ang totoo niyan, ikaw ang makulit. Kung hinayaan mo na lamang kami ni Paring Carding na makapag-inom, edi sana tapos na kaming umiinom at baka tulog na kami. Bakit ba naisipang mong sunduin kami? Gayong lagi naman namin ginagawa ni Paring Carding ang mag-inom kahit abutin pa kami ng kinabukasan. Tay, nakalimutan niyo na po ba ang sabi ng punong barangay na sa ganitong mga araw bumabalik ang mga aswang? Napahinto si Mang Dino sa narinig nito sa kanyang anak at bigla itong naglakad pabalik sa kinaroroonan ng kanyang kumparing si Mang Carding na parang natanggal ang pagkalasing. Anak, dapat hindi natin iniwan si Paring Carding na mag-isa sa kanilang bahay habang tulog pa siya. Nakita ni Edgar ang pag-aalala at takot sa mukha ng kanyang ama at imbis na pigilan ay sinamahan na lamang niya ito na bumalik sa bahay ng kanyang kumpare na si Mang Carding. Ilang hakbang na lamang ang pagitan nila Mang Dino at Edgar ay muli nilang natanaw ang bahay ni Mang Carding nang biglang may narinig silang malakas na sigaw. Isang pamilyar na boses ang kanilang narinig. Ang boses ni Mang Carding. Bahagyang natigilan ang mag-amang sina Mang Dino at Edgar sa kanilang mabilis na paglalakad at nakaramdam ng sobrang pag-aalala para kay Mang Carding. Mukhang nangyari na ang kinatatakutan ko sabi ni Mang Dino. At nang makarating ang mag-ama sa kinaroroonan ni Mang Carding ay tumambad sa kanila ang karumal-dumal na wala ng buhay at duguan mula sa wakwak na tiyan ni Mang Carding. Diyos ko po, sinasabi ko na nga ba? Ang tanging maikiling na usal ni Mang Dino sa sobrang kabiglaan sa kanyang nakita na siyang naging dahilan din ng pagtanggal ng kanyang kalasingan. Habang natulala lamang si Edgar sa kanyang nakita at tanging naisip na lamang niya na baka isunod ay ang mga nakita nila sa daan na sina Alex at Belinda. Tay, kailangan natin mapuntahan yung magkasintahan na nakita natin sa kalsada. Baka isunod sila ng aswang. Hindi na nagsalita si Mang Dino at mabilis na nagtungo sa kinaroroonan ng magkasintahan na sina Alex at Belinda na kasama si Edgar. Samantala halos isang oras ang lumipas. Habang papalapit si Alex ay may napansin ito na parang may gumagalaw sa loob ng kanyang sasakyan. Pansamantala itong natigilan at tumingin sa paligid. Naghanap ng mga bagay na maaaring gamitin na maaaring ipanghampas man lang at isang makapal na sanga ang nadampot niya
at dahan-dahan na naglakas loob na lumapit sa kanilang sasakyan. At nang makalapit ito ay napansin niya ang isang babae na nanginginig sa loob ng sasakyan. Walang iba kundi ang kanyang nobya na si Belinda. Sa sobrang kasiyahan ay binitawan ni Alex ang hawak na sanga at agad na pumasok sa loob ng sasakyan. Mabilis na niyakap ang nobya upang pakalmahin ito sa panginginig. Mabuti naman at ligtas ka. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi mo ako binalikan at naiwang pa tong flashlight? Kung alam mo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko nang hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Natakot ako ng sobra nang mapulot ko tong flashlight na nakalapag lamang sa lupa. Pasensya ka na, mahal. Natakot kasi ako nang biglaang may nakita akong aswang, kaya napatagbo na lamang ako ng biglaan. At mabuti na lang, nakabalik ako dito sa sasakyan natin nang hindi ko sinasadya. Hindi na ako nag-iingay at sinubukan kong lumayo sa'yo. Baka kasi sundan niya ako at pati ikaw madamay pa. Nanginginig na paliwanag ni Belinda. Habang nag-uusap ang magkasintahan na sina Belinda at Alex, ay siya naman ang pagdating nila Edgar at ng kanyang amang si Mang Dino. Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Edgar at siya po ang aking ama si Mang Dino. Paunang usal ng binatilyo habang hinihingal dahil sa pagmamadali. Mabuti naman binalikan mo ko. Alex nga pala ang pangalan ko. Ito ang aking kasintahan si Belinda. Sabi naman ni Alex. Wala ba kayong nakita dito na kakaibang nilalang tulad ng aswang? Mabuti at naitanong mo yan. Katunayan may nakita ang kasintahan ko habang umiihi siya. Mabuti na lamang at nakabalik siya dito sa loob ng sasakyan. Pasensya na kung hindi ka agad ako nakabalik. Meron kasi nangyari na hindi kaaya-ayang nangyari sa kasamahan namin. Sabi ni Edgar. Habang nag-uusap sina Edgar at Alex ay masama pa rin ang tingin ni Mang Dino kay Belinda na siyang naging dahilan upang mailang ang dalaga sa matanda. Anak, kailangan na siguro natin bumalik at asikasuhin muna ang bangkay ni Kumparing Karding. Tingin ko naman hindi nila kailangan ng tulong natin. Sabi ni Mang Dino. Mabilis na napansin iyon ni Belinda kaya agad itong sumang-ayon sa sinabi ng matanda na si Mang Dino upang mapaalis na lamang ang matanda at hindi na muna sila magkita. Tama ang tatay mo, Edgar. Hindi na namin kailangan ng tulong nyo. Pinutol ni Alex ang sinabi ni Belinda at mabilis niyang hinila ang nobya sa loob ng sasakyan upang kausapin muna bago magpasya ng biglaan. Belinda, ano bang sinasabi mo? Kailangan natin ng tulong nila. Lalo na ngayon may nakita kang aswang, di ba? Para makaalis tayo dito sa lugar na to. Mahal, mas natatakot ako kapag nakikita ko ang tatay ni Edgar Pakiramdam ko may masama siyang balak sa akin. Please, sana sa pagkakataong to ipakinggan mo muna ako. Kung iniisip mo naman ang aswang ang nakita ko, siguro naman ligtas tayo kung nasa loob tayo ng sasakyan at ilang oras lang naman lalabas na ang araw. Siguro naman marami nang dadaan ng mga tao sa kanila at doon na tayo hihingi ng tulong. Walang nagawa si Alex. Kahit hindi siya sang-ayon sa sinabi ni Belinda, ay sinang-ayunan na rin niya ang pakiusap ng kanyang nobya. Tulad ng sinabi ni Belinda, ay nananatili sila sa loob ng sasakyan habang umalis ang mag-ama na sina Edgar at Mang Dino. Ilang oras ang lumipas ay lumabas na ang araw. Mabilis na kumilos ang mag-ama at agad nilang inilibing si Mang Karding sa bakanting lote sa mismong bandang likod ng sariling bahay ng namatay na si Mang Karding. Abalang naguhukay si Edgar sa paglilibingan ni Mang Karding habang tulala naman at malalim ang iniisip ng ama nito. Akala noong una ng binatilyo na nalulungkot lang ang kanyang ama. Kaya tahimik at malalim ang iniisip. Kaya naman hindi na nakatiis pa ang binatilyo na magtanong. Tay, mukhang malalim ang iniisip mo yata. Iniisip ko lang anak, ang magkasintahan na nakausap natin kaninang madaling araw. Tay, akala ko naman nalulungkot ka sa sinapit ni Tiyo Karding, kaya ka tahimik. Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin makalimutan ang babaeng binastos nyo kagabi? Inintindi ko na nga lang kayo ni Tiyo Karding dahil mga lasing kayo. Pero ngayon na nakaidlip na tayo, siguro naman inasa mabuting katinoan na po kayo. Mali ang iniisip mo anak. Inaamin ko na may angking ganda ang babaeng yon. Pero may nararamdaman akong hindi maganda para sa kanya. Tay, hindi kita maintindihan sa mga sinasabi mo
Bakit kasi hindi mo na lang ako diretsuhin na gusto mong sabihin? Kailangan siguro na bilisan na lang natin ang paglilibing kay Tio Carding para makapagpahinga na rin po tayo. Hindi sapat ang idlip natin kanina, kaya kung ano-ano na lang ang iniisip ninyo. Hindi na sumagot pa si Mang Dino sa anak dahil alam din naman niyang hindi sasang-ayon ng anak kahit na magpaliwanag pa siya. Ilang oras ang lumipas matapos na mailibing ng mag-ama ang bangkay ni Mang Carding ay tumuloy na ang mag-ama sa kanilang bahay upang magpahinga. Mabilis na nakatulog si Mang Dino dahil sa sobrang pagod at epekto ng alak na nainom niya. Habang pasimpleng tumakas si Edgar at pumunta sa kinaroroonan ng magkasintahan. Samantala, maghapong naghintay sina Alex at Belinda sa mga daraan pero kahit ilang oras na ang lumipas matapos na lumiwanag ay kahit isa ay wala pa rin nakatulong sa kanila. Madalas mga kababaihan ang dumadaan at kung may dumaan mang lalaki ay wala namang alam pagdating sa may sasakyan. Hanggang sa muling maabutan sila ni Edgar. Mabuti naman at muli kang napadaan ni Edgar. Hanggang ngayon wala pa rin kami mahinga ng tulong eh. Ganun po ba Kuya Alex? Maganda po siguro buhati na natin ang mga gulong. Kaya lang may kalayuan po ang paggawaan eh. Hindi natin masisiguro kung anong oras tayo makakabalik. Yun lang po ang tingin kong maaari nating gawin. Dahil kung maghihintay lang po tayo dito, siguradong aabuti na naman kayo ng umaga sa lugar na to. 2 gulong ang kailangang ipaayos sa bigat nito. Kailangan 2 tao rin na magbubuhat. Mahal, tingin ko maganda ang sinabi ni Edgar. Kailangan na ninyong dalhin ang mga gulong sa sinasabi niyang pagawaan. At ako na lang ang may iwan dito para magbantay. Huwag kang mag-alala sa akin, mahal. Dahil kapag nasa loob naman ako ng sasakyan, ligtas naman ako. Masyado na lang tayo magtatagal dito sa lugar na to pag hindi pa natin ginawa ang bagay na yan. Dahil pumayag si Belinda sa sinabi ni Edgar, ay agad na nagpasya si Alex na gawin ang mungkahi ng binatilyo. Mabilis na lumipas ang oras at muling nagtago ang araw. Dahil sa sobrang kalayuan ng pinuntahan nila Alex at Edgar, ay hindi pa rin sila nakakabalik muli at inabutan ng sila ng dilima. Ilang minuto na lamang ay makakabalik na sila Alex at Edgar sa kinalalagyan ng sasakyan. Ngunit napansin ni Edgar na parang tumahimik at tila naiiyak si Alex. Kuya Alex, may problema po ba? Umiiyak po ba kayo? Pansamantalang huminto sa paglalakad at ibinaba ang buhat na gulong nitong si Alex. Sabay humarap at tumingin sa kamay ni Edgar. Sa hindi mapaliwanag na ikinikilos ni Alex ay lalong naguluhan si Edgar. Edgar, sana mapatawad mo ko. Naguguluhan ako. Anong ibig mo sabihin, Kuya Alex? Bakit po kayo humihingi ng paumanhin sa akin? Wala naman po kayong ginawang masama sa akin May kasalanan akong nagawa dahil hindi ko sinabi sa'yo kung sino ang pumatay sa kasamahan mo. Totoo ang sinasabi ninyo na pinatay siya ng aswang, pero hindi ko nasabi sa inyo na ang aswang na pumatay ay ang mismong kasintahan ko na si Belinda. Ano? Nag-aalala pa naman ako sa inyo na baka kayo ang isunod ng aswang. Wala kaming kaalam-alam na ang gusto naming iligtas mismong aswang pala. Kaya pala, sinabi ni Ama na hindi ninyo kailangan ng tulong dahil nalaman niya kung sino ang totoong aswang. Alam po ninyong aswang ang kasamahan ninyo. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Edgar. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko man lang magawa na aminin sa kanya na alam ko na aswang siya. Nung una kong nalaman, inamin ko na natakot ako. Pero habang tumatagal, nagiging normal na lang sa akin ang lahat at tinanggap ko ang kanyang tunay na pagkatao. Hanggang sa nakasanayan ko na lang. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit hindi ako natatakot sa'yo? Teka, bakit naman po kayo matatakot sa akin? Huwag ka nang maglihim sa akin. Kagaya ng kasintahan ko si Belinda, alam kong isa ka ring aswang. Tama ka. Isa nga akong aswang. Paano mo nalaman? Sa totoo lang, hindi ko na matandaan kung kailan ko ginamit ang pagiging aswang ko Dahil gusto kong ilihim ito sa aking mga magulang na nag-ampun sa akin. Lalo na kay Tatay Dino. Dahil alam ko kung paano niya isusumpa ang mga katulad ko. Napansin ko na parehas kayo ng kuko ninyo ni Belinda. Na isang palatandaan na kapag ganyan ang klase ng kuko, lumalaki
at nagiging parang isang patalim na siyang ginagamit ninyo para wakwakin ang tiyan ng biktima. Alam ko, Edgar, na mabait kang nilalang. Hindi ako natatakot sa'yo. Sabi ni Alex. Ano pang alam mo sa mga aswang na katulad ko? Tanong ng binatilyo. Taon-taon, niyayaya ko si Belinda upang pupunta sa iba't ibang lugar at sasadyain ko na magpatigil sa isang ganitong klaseng lugar tulad ng ginawa ko ngayon na maplatan para magkaroon ng dahilan na hindi mahalata ni Belinda na tinutulungan ko siyang makapambiktima nang hindi niya napapansin dahil natatakot ako na baka dumating ang araw hindi niya na mapigilan ng maging normal na tao at ako ang kanyang patayin. Kaya kahit na sa isang taon sinasadya ko na makapambiktima siya. Sabi ni Alex. Hindi mo ba alam ng isang katulad mo na nagbabiyahe sa iba't ibang lugar para pumatay ng tao, parang dinaig mo pa ang totoong aswang. Tinutulak mo ang isang katulad ko na mambiktima kahit hindi namin kagustuhan. Katulad ni Ate Belinda, alam kong hindi niya gusto pero dahil dinala mo siya sa lugar na ito, hindi masyado matao at tinataon mo pa sa kabilugan ng buwan, mas lalo siyang mahihirapan na mapigilan ang paglabas ng kanyang pagiging aswang. Kaya ngayon, anong nangyari? Pinatay niya si Tio Carding. Galit na wika ni Edgar. Dahil sa galit na naramdaman ni Edgar ay hindi na nito napigilan na magbago ng anyo para maging aswang. Tumirik ang mata nito at nagbago ang kulay. Ang dating kulay puti ay naging pula. Habang mas lalong lumalaki ang mga tenga at ilong na katulad ng isang asong lobo na sinabayan pa ng paglabas ng mga balahibo sa buong katawan. At ang huli, ang paghaba ng mga kuko na parang maliliit na balisong na nakakabit sa bawat dulo ng mga daliri. Hindi kita pipigilan sa pagpatay sa akin. Maliban sa hindi ko kayang lakas at bilis mo, gusto ko na rin pagbayaran ng mga nagawa kong kasalanan. Walang sinabi kahit kaunting salita ay agad na nilusob ni Edgar si Alex. Tulad ng pagkamatay ni Mang Carding sa kamay ni Belinda ay ganoon din ang nangyari sa kanya. Tumusok at bumaon ang mga kuko nito sa kanyang tiyan. Pagkatapos mo kong patayin, iagad mong puntahan si Mang Dino upang hindi siya mapatay ni Belinda. Pakiusap ko sa iyo, wakasan mo na rin ang buhay ni Belinda. Matapos banggitin ni Alex ang mga katagang iyon ay lumabas ang dugo sa kanyang bibiga at ilong. Kasunod ay ang pagkawala ng buhay niya. Tulad ng inaasahan ay mabilis na nagtungo si Edgar sa kanyang itinuturing na ama na si Mang Dino para iligtas ito sa kamay ni Belinda. Samantala sa bahay nila Mang Dino, biglang nagising si Mang Dino at napansin nito nga tanging asawa lamang niya ang kasama niya sa loob ng kanilang bahay. Kaya mabilis na bumangon ang matanda sa sobrang pag-aalala sa anak. Muli nitong kinuha ang kanyang itak at inilagay sa kanyang tagiliran. Dahan-dahan itong lumabas ng bahay kahit may kaunting takot na nararamdaman ay mas nangibabaw pa rin ang pag-aalala nito sa kanyang anak. Makulit talaga tong anak ko . Sigurado akong binalikan niya yung mga taong yun. Bulong ni Mang Dino sa kanyang sarili. Hindi pa masyadong nakakalayo si Mang Dino ay naramdaman na niya agad na nasa paligid lamang ang aswang na kahit anong oras ay handa itong umatake sa kanya. Alam kong nasa paligid ka lang at kilala na kita. Mas maganda pa kung lumabas ka na at huwag nang magtago dahil kung hindi ka lalabas ay sasabihin ko sa kasama mo na ikaw ang aswang na pumatay sa kasamahan namin. Babala ni Mang Dino. Kalma ka lang po, Mang Dino. Ako lang po ito, si Belinda, ang nakausap ninyo kaninang madaling araw. Pakilala ni Belinda. Alam kong ikaw, Belinda. At alam ko rin na ikaw ang aswang na pumatay sa kumpare ko. Mang Dino, ano po bang sinasabi mo? Hindi po kita maintindihan kung bakit ako ang pinaghihinalaan mong aswang. Gayong kakarating lang namin sa lugar na to . Wika ni Belinda. Huwag kang lumapit sa akin. Nagpapanggap ka na naiihi para lang hindi makita ng nobyo mo ang pagpapalit mo ng anyo. Sa ganon, maging aswang ka at agad mo kami sinundan. At nagkataon na iniwan namin ang kumpare ko na tulog na siyang sinamantala mo para patayin siya. Ang sabi mo sa nobyo mo, nakakita ka ng aswang tama. Kung totoo man yun,
Sigurado ako, patay ka na dahil walang nakakaligtas sa isang aswang sa pamamagitan lang ng pagtakbo. Dahil mabilis at mas malakas ang mga aswang kaysa sa mga normal na tao. Napansin ko rin na nakakalimutan mo atang punasan ang mga dugong tumalsik sa damit mo. Paliwanag ni Mang Dino habang inilalabas na nito ang hawak na itak na nasa kanyang tagiliran. Magaling kang matanda ka? Hindi ko na siguro kailangan pang magkunwari pa. Oo, inaamin ko. Aswang nga ako at ako rin ang pumatay sa kasamahan at parehas mong bastos. Kahit alam na ni Mang Dino na aswang si Belinda, ay nakaramdam pa rin ito ng sobrang takot at pagkabigla nang aminin na mismo ng dalaga na siya ay aswang. Kitang-kita kay Mang Dino ang panginginig sa paghawak nito sa kanyang itak at isama pa ang panginginig ng kanyang tuhod nang makita nitong mismo ang pagpapalit anyo ng babae. Ngayon matanda, anong gagawin mo ngayon? Kung ako sa'yo, tawagin mo na ang lahat ng Diyos-Diyosan mo para makaligtas ka. Sabi ni Belinda sa anyong aswang. Sa takot ni Mang Dino ay napatakbo ito at nabitawan ang hawak na itak. Sa sobrang pagkataranta ay natisod at nasubsob sa lupa at iyan ang pagkakataon na hinihintay ni Belinda para wakasan ang buhay ng matanda. Ilang hagbang na lang ang layo ni Belinda sa nakahigang si Mang Dino at nakahanda ng ibaon ang mga matatalas na kuko sa tiyan ng matanda. Nang biglang mapigilan ito ng kakarating lang na si Edgar nang iharang mismo nito ang kanyang katawan para isalba ang kinikilala niyang ama. Kasunod nito bago mawalan ng lakas at buhay si Edgar ay mabilis din niyang naibaon ang kanyang kuko sa tiyan ni Belinda na siyang naging daan upang sabay na mawalan ng buhay ang dalawang aswang. Hindi nakatakas ang tagpong iyon sa mga mata ni Mang Dino. Hindi niya alam na ang kinikilala niyang anak na si Edgar ay isa rin pala sa mga aswang na kanyang isinusumpa at sa mapaglarong tadhana ay isang aswang din pala ang magliligtas ng kanyang buhay sa kamay din ng isa pang aswang. At dito po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.